Good morning, all our brethren at Holy Joy Church Incorporated UAE and Holy Joy Church Incorporated Doha, Qatar, and all our Berean pastors, ministers, pastors in training, our Berean students of Berea Academy Middle East and Berea Academy Malaysia. Good morning again. So, our theme this week is the throne in heaven and the begotten Son of God. I will be preaching about the throne in heaven. So let us pray. Father God, thank you, Father, that once again you will remind us that you have installed your Son in the throne which you created for him in heaven. We thank you that you will again bless us with new revelations and that you have always been with us every day of our lives. I pray that you will anoint my lips, that only the words you want me to speak will I speak to your people, and I decree that the words that will come out from my mouth, which are your words, will become fire, and that all your people listening and watching me will become wood, that it will consume all of us. I pray, Father, that you have sent billions and billions of warring angels of God, angels of assignment, ministering angels of God led by the angel of the Lord, assigned to Holy Joy Church Incorporated UAE and all its branches, that your angels surround this pastoral center and all the homes and houses of members of Holy Joy Church Incorporated UAE and all its branches, and Holy Joy Church Incorporated Doha, Qatar, all the pastors from other congregations who are watching me, and that your angels will never leave us nor forsake us, but they will always be with us to protect us, deliver us from the evil one, as we continue to walk with you to the right path of righteousness. So today, I thank you and I bless all the members and all those who are watching this live streaming. In the mighty name of our living Yah, Yeshua HaMashiach, I pray. Amen. We will open our Bible and go to Revelation chapter 4, verses 1 to 6. Verse 1, After these things I looked, and behold, a door standing open in heaven. And the first voice which I had heard, like the sound of a trumpet speaking with me, said, Come up here, and I will show you what must take place after these things. Verse 2, Immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was standing in heaven, and one sitting in the throne. Verse 3, And he who was sitting was like a jasper stone, and sardius in appearance, and there was a rainbow around the throne, like an emerald in appearance. Verse 4, Around the throne were 24 thrones, and upon the thrones I saw 24 elders sitting, clothed in white garments, and golden crowns on their heads. Verse 5, Out from the throne come flashes of lightning, and sounds and peals of thunder, and there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. Verse 6, and before the throne there was something like a sea of glass, like crystal, and in the center and around the throne 4 living creatures full of eyes in front and behind. Amen. May the Lord bless His words. Introduction. God is a self-existing God. Apart from God, all things were created by Him for His Son.
God loves Himself the most and His Son, Yeshua HaMashiach. Hence, from eternity past, God has created the heavens, there are 3 heavens, on His right hand. His right hand symbolizes God's power and authority, which He has given to His Son, Yeshua HaMashiach, and on the 3rd heaven, He created the throne for His Son to inherit as His heir. On this throne, God has put His name and the glory of His name. God also gave His holy and mighty name to His Son. All are for the Son of God who inherits heaven and the throne of God and the name of God. Amen. So first point, heaven is created for the Son. The heaven was created for the heir, the Son of God. But the Son of God did not yet receive His inheritance at the time. He was not yet in the flesh. He was still in His Father's bosom at the time of the creation of heavens and all that were in it. Although the heavens were created for Yeshua HaMashiach, He had not yet inherited it. He had not been glorified. Alam natin, without the glorification, ang ating Panginoon hindi pwedeng umupo sa kanyang trono dahil yun po ang plano ng Diyos Ama. So anong ibig sabihin ng glorification? Ibig sabihin, siya po ay na-resurrected na, pumunta siya sa langit, umupo sa kanyang trono, and He was crowned the God of heaven, the Lord of lords, and King of kings. That is what we call as being glorified. In the same way, the Holy Spirit, the 3rd person in the triune God, did not come down just as the Son came out from the Father's bosom. So, I want you to know that the Holy Spirit did not come from heaven. The heaven was empty except the throne of grace of God and the angels. Ang banal na espiritu at ang anak ng Diyos were in the sinapupunan ng Diyos Ama. So the Holy Spirit came down from the Father's bosom, not from heaven. Only the throne and the angels were in heaven before Jesus Christ came down on earth to live with men. Tandaan natin yan. When the Son came out from the Father's bosom, ascended to His throne in heaven, and was glorified, katulad ng inexplain ko kanina, the Holy Spirit descended upon men and worked. Yun lang, bumaba ang banal ng Espiritu when the Son of God was glorified on the 50th day after His resurrection, or 10th day upon His arrival in heaven. Then the Holy Spirit descended upon the 120 disciples of Yeshua HaMashiach who were left behind on earth. John 7:39, but this He spoke of the Spirit, whom those who believed in Him were to receive, for the Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. So nakita natin, palagi kong sinasabi, walang shortcut papunta sa langit. Dahil mismo ang anak ng Diyos at ang banal na Espiritu underwent the process step by step. Kung sila na Diyos ay may sinusunod na proseso, impossible na ang tao ay may shortcut. So before the Son of God came, the angel of the Lord ruled over heaven. But His work
ended when the eternal King of Kings and Lord of Lords, Yeshua HaMashiach, entered heaven. So, kung natandaan ninyo in my previous preaching, sinasabi ko na nung ang anak ng Diyos ay nasa sinapupunan pa ng Diyos Ama at ang langit that He created as inheritance for His Son, ang meron doon, yun lamang trono at ang mga anghel, He gave the name Jehovah dahil yun lang ang pangalan para sa mga anghel. Now, ngayon, ang mga anghel doon were ruled by the angel of the Lord. But His work ended when the Son of God came and entered heaven. So, naturally, the name Yeshua HaMashiach replaced the name Jehovah, which was given to angels before Yeshua HaMashiach came and sat on His throne. Makita natin, ang pangalan ng Panginoong Jesus, yun lang, winorship ng mga anghel immediately when the Lord Yeshua HaMashiach was already glorified in heaven. Amen? Second point, eternity is God's attribute. Eternity I encourage, lalo na yung mga pastor at lahat na mga nag-aral ng Berea, itong itinuturo ko, pinipreach ko, makita ninyo ito sa turo ni Reverend Kidong Kim. But, ito po ang catch. Hindi lahat na itinuturo niya sa 52 lessons were there. Karamihan nasa mga aklat. At kung hindi natin mabasa ang kanyang mga aklat, na noon maraming aklat dito sa Pastoral Center, walang nagbasa. So, minsan sabihin mo, ay, wala yan sa Berea. Why? Dahil hindi lahat na itinuturo ng ating founder, Reverend Dr. Kidong Kim, nasa 52 lessons, karamihan nasa 276 books. Pag hindi mo mabasa, dahil tinamad kang magbasa, syempre, pag nag-preach nga, kulang ang kaalaman. So, tandaan ninyo itong next na sasabihin ko. Second point, eternity is God's attribute. Eternity is the everlasting change. Di ba sinasabi ni Lord na the fallen angels are bound in Hades with, spirit everlasting chains. Therefore, eternity is the everlasting chains the Bible is talking about. We must understand that the entire universe is surrounded with everlasting chains. Buong universe, buong mundo, pinaligiran ng everlasting chains, which is the eternity of God. Kaya, kung sa science, magsabi sa science, ay may gravity. Dahil kasi, pag mayroon kang ihagis sa taas, bababa. Hindi siya dumiretso doon. Why? Because of gravity. Pero ang hindi natin alam, spiritually, it is because of the eternity or the everlasting chains of God na nakabalot ang buong universe. Kaya wala pong pwedeng lumampas, lalo na ang mga fallen angels. These everlasting chains refer to God's attribute. Kaya walang makapag-stop dyan dahil ang everlasting chains or tinatawag nating eternity is mismo refer to God's attribute kasama sa kanyang pagka-Diyos that God used to bind the fallen angels under His surveillance. Diba? Dito sa atin, pag ang mga pulis may mag-report na may magnanakaw dyan, nagtatago, yung bahay na yan is surveillance.
Ibig sabihin, 24 hours watch ng mga pulis para mahuli nila at matingnan nila kung talagang ang report na tanggap nila ay illegal activities. Ganon din, ang mga fallen angels were bound in everlasting chains because they are, until today, as I speak, under the surveillance of God. Amen? The Bible says the fallen angels were bound inside the everlasting chains after they left their heavenly abode. Jude 1 verse 6, and the angels who did not keep their own domain, but abandoned their proper abode, he has kept in eternal bonds under darkness for the judgment of the great day. So nakita natin sa Jude 1:6, sila ay binabound or they were kung baka tinalian sila. Ano ang tinali? Attribute ng Diyos, kaya hindi sila makaiskapo. Paano sila makaiskapo? Hindi yan mga fetters of irons, but mismo the everlasting chains of God, which is part of His pagka-Diyos. It is God's power and authority that the fallen angels are bound in Hades so that they cannot come out. Kaya nakita mo, gusto man nilang umiskapo, they cannot get out of Hades. In short, they are confined with everlasting chains, waiting for the Son of God to come and judge them. So, bakit sila they are bound? Titingnan niya ni Lord at the end of time. Isa-isahin yan sila kung may kasalanan ba sila or wala. So, when the Son of God comes and He finds they have not done wrong, they will be released. Ito yung I'm talking about the 1/3 of the angels who joined Satan in the rebellion in the first and second heavens. So titingnan pa rin, very, very fair ang ating Diyos. But if He finds they have done something unlawful, they will be punished. Kaya while wala pang judgment day, doon sila, nakakulong sila. Tinalian sila ng everlasting chains of God. But until that day, the angels cannot come out because Yeshua HaMashiach is the only one who will punish them. Ang angel of the Lord who ruled heaven while Yeshua HaMashiach was still in the bosom of the Father, hindi niya mahatulan. Why? Dahil kasi ang kanyang authority is just to rule heaven and to hanggang doon lang. Naikulong niya, pero hindi siya pwedeng maghatol because only one, the Son of God, could judge heaven and earth. Had the Son of God been in heaven at the time of the angels' rebellion, He would have destroyed the angel that rebelled at once. Yun ang pagkakaiba. Kung andun ang Panginoon, nakaupo na sa trono, when Lucifer or Luciel, the angel of light, rebelled against God, then God could have immediately punished the angel. But at the time, he was still at the bosom of the Father. Hebrews 12:29, for our God is a consuming fire. No creation is able to challenge God because they will immediately perish upon challenging God. Walang makapag-challenge ng Panginoon. Nakita natin sa Old Testament, sila ni Korah wasag challenge. Anong nangyari? Nahati ang lupa at lahat sila, ilan sila, by the thousands, nahulog doon sa lupa at they were covered by the earth. See, ganyan katindi ang Diyos. He could have punished kung andun ang ating Panginoon at that time the angel Luciel rebelled. Punish siya kaagad. But at the time wala ang Panginoon and the angel could not punish him because the angel's authority was to rule over
heaven, pangalagaan ang mga anghel from the angels, general angels to the archangels, at yung sila ay nag-worship ng pangalang Jehovah. Amen? If anyone directly challenges God, he will perish. But as I said earlier, before the Son of God entered heaven, the angel of God reigned in heaven. But after the angel that sinned, whether he be forgiven and released or sent to the lake of fire on the day of judgment, is all up to Yeshua HaMashiach, our Lord and Savior. That was why in Jude chapter 1 verse 9, when Michael the archangel contended with the devil over the dead body of Moses, he did not condemn the devil. He just rebuked Satan because only Yeshua HaMashiach could dare bring accusation to the devil and punish him. Kung hindi natin nabasa ang ating Biblia, sinasabi dyan na nung namatay si Moses, dumating si Satanas. Gusto niyang kunin ang katawan ni Moses at of course, kanyang kaluluwa. Bakit? Di ba hindi siya nakapasok, hindi siya hinayaan ng ating Panginoon to enter the promised land dahil nagkakasala siya. Ano yung kasalanan niya? In the waters sa lugar ng Meriba. Reklamo ang mga tao. Walang tubig. So sabi nila, mamamatay kami dito. Mamatay ang aming mga hayupan dahil wala kang tubig. Nung ang Panginoon, kinausap niya si Moses, the instruction was, bulungan mo ang bato at I will let the water come out. But dahil sa mga reklamo, nagalit si Moses, nakalimutan niya ang instruction ni Lord at ginamit niya ang kanyang tungkod at kanyang in-strike ang bato instead na, ano ang instruction? Bulungan. Kaya, sa mga makakarinig ng Diyos, mahirap pag isa lang. One part of the instruction makalimutan mo, you will be destroyed. So ano ang distraction? Hindi niya hinayaan si Moses na pumasok sa promised land. Sinabihan niya, today, i-anoint mo ilihans mo si Joshua para yung anointing na binigay ko sa iyo, mailipat mo sa kanya dahil pagkatapos umakyat ka sa bundok. At dyan sa bundok, makita mo ang promised land. All the areas na tinatawag na promised land, makita mo on top of the mountain, andoon ka mamatay. But tingnan mo si Satanas. Sabi ni Satanas, akin na ito si Moses. Dahil nagkakasala, hindi nakapasok. So, Satan came to get the body of Moses at ang kanyang kaluluwa. But God sent Michael. Kung natandaan natin, sinabi ko in my past preaching, Michael, the archangel, is the head of the armies of God. So dumating si Michael. Nirebuke lang niya. Sabi niya, he just rebuked Satan because only Yeshua HaMashiach could bring accusation to the devil and punish him. Jude 1:9. But Michael, the archangel, when he disputed with the devil and argued about the body of Moses, did not dare pronounce against him a railing judgment, but said, the Lord rebuke you. Yun lang sinabi niya. Siya ang head ng army. And yet, hindi niya mapunish si Lucifer. Why? Dahil mirong nakalaan ang judgment which would only come from one, and that is from the Son of Man and the Son of God, Yeshua HaMashiach. But people today speak against others and besmirch
other churches? Because they do not have any discernment at all. Ang tao na walang discernment, mahilig mag-chismes, mahilig maninira sa ibang churches, dahil nga walang discernment, hindi nila alam na ang Diyos ang may hawak ng lahat ng mga churches. They slander because they are Christians who do not have the Holy Spirit of God. Kaya ako, alam ko kaagad, 1 kilo sa isang tao, sabi ko, ay walang banal na spirito. Why? Hindi mo pa magawa ang isang bagay, sasabihin ka agad ng banal na spirito. One time, pumunta ako dito, Sharia Court. Dahil may nasa nabuo sa isipan ko na gusto kong gawin. Pag-akyat ko sa first step pa lang ng Sharia Court, nangusap na sa akin ang banal na spirito. Anong sabi niya? Go home. Ano ang nasa isipan mo? I don't approve. See? So paano makagawa ang isang taong mahilig maninira sa church? Walang banal na spirito. Very clear. At kung walang discernment, hindi niya marinig ang Diyos, hindi niya ma-smell ang Panginoon, at hindi niya marinig at makita, definitely, ang gawa ay puro kapahamakan ng ibang mga Christians at kapahamakan ng mga churches. Tandaan ninyo ito. Dahil gusto ko, sa puso ko, na ang mga members ng church dito, masunod ninyo ang tama so that when the time comes, magsama-sama tayo doon sa New Jerusalem. I do not want you to fall into the sin na palaging ginagawa ng tao. Kaya I am asking you na hiwalay. Anong sabi ni Lord? Do not yoke yourself with unbeliever. Sabihin mo sa akin, hindi siya unbeliever, Bishop. Pag nakatanggap ka, ngunit ang ugali mo ay ugali ng unbeliever, God will count you unbeliever. Amen? Tandaan natin yan. Para ang ating mga buhay, masunod natin ang ang karapat-dapat na ipinasunod natin ng ating Diyos. So I repeat, they slander because they are Christians who do not have the Holy Spirit of God. They pretend to do much and act without fear of God. Walang takot ng Diyos dahil walang ang banal na spirito, walang discernment. Dahil kung walang banal na spirito, there will be no gifts of the Holy Spirit. So, ano ba ang discernment? Ang discernment is, you will be able to discern anong klaseng espiritu ang tao na kaharap mo. Ma-discern mo kung mayroong kaaway na nakapaligid sa iyo. Yun ang tinatawag na gift of discernment. But only the Holy Spirit can give it to you. So paano ka makadiscern kung walang banal na spirito, na ang banal na spirito lamang ang magbibigay ng mga gifts na yan? Amen? I hope na intindihan ninyo ito. Had they read the Bible, they will know that even Michael the archangel, the head of God's army, never brought accusation to the devil, but just said, the Lord rebukes you. The fallen angel could have been destroyed in heaven, but the angel of the Lord, to whom he rebelled against the name of God Jehovah, did not have the authority to do so. Ang tanong ko, if the angels have not been given the authority of God, they were not given the authority by God to slander and besmirch His church, who do you think you are, who cannot even cast out the demons from yourself through self-deliverance and had to run to Holy Joy Church? Incorporated UAE to be freed from high-ranking demons feasting on your body for lack of authority from God. Dahil kung wala kang authority sa Diyos, hindi ka maka-self-deliverance. Saan ka tumakbo ngayon? Yan ang siniraan na church. Ito ang sasabihin ko,
Holy Joy Church Incorporated UAA is clearly not corrupted by any form of human deceitfulness. Otherwise, you would not have been freed from 1 year of unemployment when we took our stand in deliverance to free you from demonic oppression. Ang isang tao na demonic, na siya ay under demonic oppression, no one. Walang isang church, walang isang tao, no alagad, gaano ka-anointed ang isang alagad ng Diyos. If hindi ka malinis, hindi ka pwedeng magpalayas ng demonyo. Ang tanong, bakit lumayas ang demonyo when you came to us? You cannot accuse Holy Joy Church of any corruption whatsoever because from the beginning, ikaw mismo umamin ka na malinis kami kaya ka pumunta dito dahil natakot kang papatayin ka ng demonyo dahil puno ka ng high-ranking officials. I am not accusing because andito ako. And during the deliverance, alam ko kung sino ang mga nasa Bible na mga high-ranking officials nasa katawan mo. I declare, mula sa oras na ito, I encourage mga member ng church, huwag kayong makikinig sa anumang paninira ng iba. Bakit tayo siniraan? Ako isa lang. Isa lang ang aking guideline sa buhay ko. Pag naninira ka sa akin, ang sasabihin ko sarili ko ay, hindi pala siya anak ng Diyos. Why? Ang mga anak ng Diyos, pareho ng espiritu. Pag hindi sila kapareho ng ating espiritu, and when my spirit will not agree, kaya hindi ko nga tinanggap ang mga request for friendship dahil alam ko darating ang araw na ito. Siraan man ako or ang church, hindi mo yan ma-deliver sa akin because from the beginning, I stopped myself from connecting to someone na ang banal na espiritu sa akin never agrees. Kaya I'm very sorry na dumating sa punto na ikaw mismo ang nag-expose kung anong klase ka nga tao. Pag sana kung may banal na espiritu ka, God has stopped you from besmirching His church. Pag wala ka talagang banal na espiritu, yun ang mangyayari. Yun ang sabi ko, that if the angels of God have not been given the right to slander the devil, who can dare slander God's church, which He has established? Remember this, God will avenge the oppression of His church because His 7 spirits are not asleep. Hindi po natutulog. Ang 7 spirits of God, which are the 7 eyes of God, hindi yan natutulog. So lahat ng mga ginagawa against His church, He is definitely watching. At ang ating Panginoon, hindi lang manunood, kung hindi, He will revenge. Revelation 4 verse 5. Out from the throne come flashes of lightning, and sounds and peals of thunder, and there were 7 lamps of the fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. Kung sasabihin ko sa iyo, itong sinasabi dito, flashes of lightning and sounds of thunders and peals of thunder, pinaranas na sa akin ng Diyos. Hindi lang ako hambugero, hindi ako nagkukwento, pero if I need to testify, one day nakarating ako sa tinatawag na
white throne of God. Wala kang makitang tao dyan sa trono. But there will be flashes of thunders katulad ng dinescribe sa Revelation 4:5 because the flashes of lightning and sounds and peals of thunder, yan ang boses ng Diyos. Diyan siya nangungusap sa iyo. And kung may connection ang tao sa ating Diyos, you have an intimate relationship. Yung mga peals of thunders and sounds of lightning na manggaling sa kanyang trono, it will be in the form of real voice na marinig natin. Kaya nakakatuwa. Maraming mga sinasabing kwento. Saan ka ngayon pupulutin? God will never sleep. He is watching. Lalo na sa mga taong nang aapi sa pamagitan ng mga pagchismis. Point number 3, Sun goes to Hades first. In my previous preaching, I said that the Hades in the Bible is talking about is the universe. The world we are in right now is Hades. At para ma-explain ko, ang Hades mayroong dalawang parte. May tinatawag na, tawag nito, abyss at may hell. Pag namatay tayo, as I explained in my past preaching, doon ka diretso sa abyss. Doon ka nakahiga at magantay ka kailan ka buhayin pagdating ng Panginoon upang you will face judgment with God. But ang nangyayari, dahil medyo mainit, ito ang lupa. Sa ilalim, in the center of this, is the hell. Ang hell at ang abyss, kung ito ang ground, ito ang ground ng Hades, the flame of the fire will touch Hades. Kaya kung nakita mo na nagsabi ang rich man nung namatay siya, Father Abraham, ipadala mo si Lazarus and let him touch ang apoy upang ito will cool down. Dahil kasi at the end of Hades, at the bottom, it touches the flame. Tanong ko, naranasan ba ninyo? Nung bata pa kasi ako, mahilig akong maglaro. Yung candle, maglight ka ng candle. Ngayon, you touch the candle. Asaan mo i-touch? Dito, yung doon nag-umpisa ang flame. Even maglagay ka dyan ng papel, it will not burn. Why? Dahil ang init niya is at the tip. Nasa tip ng flame. Yun ang pinakamainit. Kaya pag doon ka mag-touch, anong mangyayari sa kamay mo? Sunog. The same with Hades. Hades, ang kanyang bottom, na doon sila natutulog. Mga wicked hindi tayo kasama. Kaya doon tayo matutulog sa paradise when the children of God dies before the judgment. Ang mga wicked lang ang dinadala sa lugar na yan. Ang kanyang bottom is touched by the tip of the flame of the fire in hell. Yan. I-picture na lang ninyo yan. Dahil wala akong blackboard na para ma-drawing ko. But, ayan ang katotohanan. One time, nagpray ako dito sa prayer hall. Ba't naisip ko sa Panginoon, Lord, saan ba talaga ang hell?
So, pinakita niya sa akin. To God be the glory. Ayan pala. Dahil yung tinitestimony ko last time na naglakad ang aking ama, hindi yun hell. That was the final. Yun ang tawag noon, lake of fire. Amen? Therefore, the Son of God did not go directly to heaven from the Father's bosom. Ang ating Diyos Ama nasa sinapupunan ng kanyang Ama. At sino ang kasama niya doon? The Holy Spirit of God. Dahil baka inisip ninyo galing sa langit ang Holy Spirit? No. Tatlo sila. Ang Diyos Ama is a spirit at nasa sinapupunan ng Diyos Ama ang kanyang anak at ang banal na espiritu. That's why sinabi ko kanina that the Holy Spirit, when the Holy Spirit came on the 50th day after Jesus resurrected, saan siya galing? Not from heaven, He came also from the bosom of the Father. Amen? So, ang ating Diyos did not go directly from the bosom of the Father to the heaven. Kailangan maintindihan ninyo na galing sa sinapupunan ng Diyos Ama through the Holy Spirit overshadowed Mary at si Mary nabuntis at ang binuntis ay ang anak ng Diyos. Hindi siya dumaan sa langit. Bakit? Kailangan niyang bago umupo sa langit, dadaan siya dito sa tinatawag nating universe or Hades na andito si Satanas nakakulong dyan sa middle of earth. Ang reason dyan is, he went to the world first in order to judge the angel who profaned God's name and disrupted the order in heaven. So, i-repeat ko, hindi bumaba ang ating Diyos para tayo ay i-save. He came to judge the devil, to the angel who profaned. Sino yung angel who profaned God's name? Tinatawag na siya ngayong Lucifer or devil or Satan who disrupted the order in heaven. Yan ang purpose. Then he ascended to his throne in heaven at the right hand of God. He appeared here on earth to first destroy the devil's works and to judge the devil. Magsabi ka ngayon sa akin, Bishop, kung dinajudge niya pagpunta niya dito ang devil, bakit ang devil? Wala pa. Hindi man itapon doon sa lake of fire. Dahil ang pag-judge niya, pumunta siya sa baba. He went to, after siya inilibing, he went down to the place where Satan is. And sinabihan niya sa Satanas, hanggang pagbalik ko at ako ay mag-judge, dito ka, still dito ka, makulong with my eternal chains. At ang ibigay mo sa akin ngayon, ang susi sa kamatayan at sa Hades. Bakit? Sabi ko, di ba pag namatay, saan sila ilagay? Hades. So, ang mga anak ng Diyos, hindi pwedeng ilagay sa Hades. Kaya kinuha niya ang susi to Hades para ang mga anak niya who received Yeshua HaMashiach would not be thrown by Satan to Hades. At ano pang kinuha niya? Susi ng kamatayan. Meaning, hindi na mamamatay ang ating mga espiritu dahil ang espiritu natin, when we became born again, ay espiritu mismo ng ating Diyos na binigay niya. So, because God is eternal, the spirit that we receive from Yeshua HaMashiach is also eternal. That's why sinasabi natin that we have eternal life when we become born again.
Paano sinigurado ng Panginoon? Kinuha niya kay Satanas ang susi. Susi ng kamatayan at susi ng Hades. Amen? 1 John 3:8, the one who practices sin is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. The Son of God appeared for this purpose, to destroy the works of the devil. The angel of the Lord can only lock up the fallen angel for disrupting the heavenly order because he is God's representative in heaven. But, as I said, the angel of the Lord cannot judge the fallen angel. Only Yeshua HaMashiach can judge the devil, who is bound on earth. Hence, after the burial of Yeshua HaMashiach, the Holy Spirit of God resurrected him. Amen? He was resurrected by the Holy Spirit of God immediately after his burial. The blood that he shed on the cross defeated the devil's works in our lives and redeemed God's name that the devil blasphemed in heaven. So, paano niya natalo si Satanas? Ang kanyang banal na dugo, ang kanyang ibinayad, ni-ransom niya tayo, at hindi lang yan, first, he was able to redeem the name of God. Magtanong ka ngayon, Bishop, paano niya ni-redeem? Dahil namatay siya. Alam mo, ang pag-redeem niya sa pangalan ng Diyos, di ba? Natuwa si Satanas. O tingnan mo, naka-rebuildi pala ako, pwede pala akong mag-rebuildi dito. So, ano ang pinahiya niya? Pangalan ng Diyos. Paano niya pinahiya? Dahil he showed to God na mas powerful ako dahil tingnan mo, walang nagawa ang iyong pangalan dyan. I could rebel. So, he blasphemed the name of God. But, nung bumaba ang ating Diyos at niransom niya ang pangalan ng kanyang Ama, which is also His name. Ano ang pinakita ng Diyos? Pinatay na niya ang Panginoon. When God resurrected His Son, John, pinakita ng ating Diyos, tingnan mo, buhay ang aking anak. Akala mo, matapos na ang anak ko, wala na, dahil pinatay mo, he is now alive. Diyan niya na-redeem ang pangalan ng Diyos, dahil ang paniniwala ni Satanas, God reversed it by showing to him that his Son is now alive, binuhay ng banal na Espiritu. Amen? Bakit? Pag ako'y nag-preach, ay bit by bit ko binibigay para sino man ang kausap ninyo, you will know how to answer our faith. Amen? Pagkaharap mo, maraming mag-insulto, maraming mga pilosopo, pero tingnan mo, hindi sila maka-insulto sa inyo dahil may alam ka sa all over from the beginning. So, tingnan nyo, Yeshua HaMashiach went down to the devil and took from him the keys of death and Hades so men could live. Nasa kanya na, nasa kamay na ng Panginoon ang susi ng kamatayan at Hades. So, ang mga anak ng Diyos, hindi tayo pwedeng ipunta sa Hades. At most of all, hindi pwedeng mag-undergo tayo ng second death. Ano yung second death? Kamatayan ng ating spiritual na pagkatao. Amen? Revelation 1:18. And the living one, and I was dead, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of death and Hades.
Yan ang sinasabi niya saan? Revelation chapter 1 verse 18. Ito ang ating ang ating para sa atin. Dahil hindi tayo talaga mamatay second death, which is the spiritual death. At hindi din tayo pwedeng doon dalhin ng kampo ni Satanas. Tingnan mo, si Moses was a prophet of God. He was the only prophet of God who saw the Father God face to face. Sinabi yan ng Biblia. Basahin niyo sa Deuteronomy chapter 30. Makita niyo yan. So, kung si Moses, nakaharap niya, palagi niyang nakausap ang Diyos, Satan was not afraid. He did not fear God. Pinuntahan niya talaga at gusto niyang kunin ang kaluluwa at katawan ni Moses. Tayo pa? Who are we? Kaya anong ginagawa ng Lord? Sinigurado niya, kinuha niya kay Satanas ang hinawakan niyang susi ng kamatayan at ng Hades. Ito ang verse Revelation 1:18. So Hades in the original language refers to darkness or dark place where hell and abyss are. Hades is not the hellfire but where the flames na in-explain ko kanina touch the hell. Ito ang hell. Hell, ang tinatawag na bottomless pit. No word of God. Dark. Ang flame, sabi, in-explain ko kanina, na ang pinakamainit is the tip of the flame. So, ang tip of the flame is touching Hades. Doon sila nag-antay ang mga wicked na namatay. So, maraming nagtanong, saan pala ang hell? Yan ang in-explain ko sa inyo. Na one day, tinanong ko si Lord, saan ba talagang hell? Bakit? In a vision, pinakita ni Lord sa akin. Nakita ko ang isang mahabang table. Ngunit, very dark. Tapos, yung mga table na yun, isa-isa pumasok ang mga tao nakatalukbong. Nakita ninyo ang itsura ni Batman na nakaitim nakatalukbong. Iyan ang nakikita ko bawat isa. But mirong bakante dito sa kabisira. Maya-maya tumayo lahat, may dumating. Tapos umupo doon sa kabisira. Alam niyo ba, nakita ko ang itsura ng nasa kabisira, itsura ng isa sa mga member ng church. Di na yanig ako. Ano yan? Kaya, this is the explanation kung bakit tinanong ko ang Diyos. In so much prayer, Lord, i-explain mo sa akin ano ang nakita ko. Tanggalin ko ba ang member na ito na nakaupo dyan? Ano ba ang kinalaman niya? Anong sabi ng Panginoon? Ang pinakita sa iyo, si Satanas talaga yun. Kinupyan niya ang isang member sa church mo dahil kasi alam ni Satanas na nagtitiwala ka sa member na yan. Gusto kanyang i-deceive. So sabi ko sa inyo, kung may banal na spirito, di ba? Mangusap ang Diyos. Kaya, kung nagplano kang magchismis, maninira, hindi mo talaga magawa yan. If you have the Holy Spirit, because automatically God will stop you. So, paano ko nalaman yan? So, next kong tanong, ganun ba, Lord? So, hindi pala siya yun? Hindi. Satan is trying to deceive you. So, ano yung lugar na yun? And God told me, yan na lugar na pinakita sa iyo is yun sila magkikita, mag-meeting, doon mag-instruct si Satanas, at most of all, sabi niya, part of hell yun. Ang hell kasi, sabi niya, maraming party. May mga compartments. Kaya doon ko rin na nalaman na may party pala ng hell na kung ang mga bata inabort, doon sila nilalagay.
yung mga nag-abort, hindi yung bata na na-abort, dahil ang batang i-abort, kukunin ni Lord, walang kasalanan. Pero yung nag-a-abort na mga babae, doon sila ilagay. So kung ang kasalanan nila, murder, may iba-iba silang compartment, doon ko nalaman. Ganun pala. So, therefore, ma-explain ko sa inyo. Pero kung hindi nyo maintindihan, magkita na lang tayo kung wala ng COVID para i-drawing ko na lang. Pero dapat maintindihan ninyo that kung ito ang nag-aapoy na hell, ang tip of the flame nakatouch ang bottom of Hades. Doon sila. Magantay sila for the resurrection. Tayo will be in paradise. Magantay tayo na tayo ay buhayin ni Lord and we will meet Jesus in the mid-heavens when He comes. Kaya iba-iba ang ating pupuntahan. In-explain ko rin yan noon during when I was preaching about the resurrection. So, fourth point, Christ sits on His throne. So, kung tingnan ninyo ang in-explain ko, God created heaven first place. After create niya ang heaven, isinunod niya pag-create ang mga angels. Bakit? Dahil ang mga angels, sila ang mag-make sure na ang pangalan ng Diyos na nilagay niya sa trono na yon will be worship at sila magbantay doon sa tinatawag na heaven. Amen? Now, while hindi pa nakarating ang Panginoon, nasa sinapupunan pa, mirong isang anghel na leader ng praise and worship team, at siya ay nagrebuilde ni Satanas, nagrebuilde si Satanas, kahit later on tinawag siya na Satanas, nagrebuilde siya sa angel of the Lord who was given the authority to rule over heaven at asikasuhin ang trono where the name of God was placed. Now, in-explain ko na ang ating Panginoon, next step, hindi siya pwedeng dumiritso at umupo sa trono that God created because, ano ang first and foremost? He has to judge the devil and take from him. Ano yung kinuha niya? Susi ng kamatayan at ng Hades. Para ang mga anak ng Diyos, katulad natin, hindi tayong mapunta doon. Amen? So, intindihin ninyo yan. Now, dito na tayo sa fourth point. The fourth point is, Christ sits on His throne. Galing na siya. Ibig sabihin, pag upo niya, galing na siya dito, kinuha na niya ang susi ng kamatayan ng Hades as revealed in Revelation 1:18, at siya ay umakyat na doon sa langit. Bakit siya mag-akyat ng langit? Para ihanda ang ating mga mansion ng mga anak ng Diyos. Amen? So makita ninyo, parang hagdanan eh. Until the Son of God comes, the devil has a limited freedom in Hades. Magsabi ka ngayon, bakit Bishop? Kung nakakulong si Satanas doon, bakit maraming problema ang mga tao nakatira dito? We are under Hades, kaya ito nga ang world. So, he has limited freedom. Ibig sabihin, anywhere in the world, sino ang gusto niyang sipain? Sino ang gusto niyang sampalin? O gusto niyang tusukin? He can do it because we are in earth. Na, kumbaga, siya ang tinatawag na Prince of the Air. Siya ang tinatawag na the God of this world. So, I hope maintindihan ninyo yan. Dahil andito tayo sa lugar na andito si Satanas and he has limited because pwede siya anywhere within Hades. Pwede siya anywhere in the world na mag-travel at makikialam sa atin. Kaya nga, tinuruan tayo ni Lord paano? Natatanggap sa Kanya at mag-pray at mag-obey. Amen? Bakit tayo pinapaubi ni Lord? Para hindi tayo matouch ni Satanas. Yun actually. Hindi tayo inutusan ni Lord na mag-pray para tayo ay apiin. At hindi tayo
makatulog, mag-pray ng madaling araw. Hindi. It's for our protection. Dahil andito tayo sa lugar ni Satanas. I hope after ako mag-preach dito, marami na ang mag-pray. Dahil nalaman na ninyo na yan ang purpose na tinuruan tayo ng Panginoon na mag-pray. Amen? So, he can enjoy freedom only inside Hades or the world. But the fallen angel cannot go out because he is bound in everlasting chains. Magtanong ka ngayon, bakit Bishop nakapunta siya doon sa langit at kaharap niya si Lord at ang mga anghel when bago niya inatake si Job? God is testing Job. Sino ang makapag-test dito? Si Satanas, dahil siya lang ang pwede. Kaya, nakarating siya doon, although sinabi ko that he cannot get out of universe. Andun siya sa kalangitan. Sumama siya sa assembly. Amen? So, huwag ninyong i-confuse ang inyong sarili. Until the Son of God comes, the devil is in Hades enjoying his freedom that is restricted. May freedom siya, mag-ikot-ikot dito sa kanyang mundo, but restricted. Ibig sabihin, so, naintindihan na ninyo bakit sinabi ko, ang entire universe, ano ang nilagay? Everlasting chains. The eternity of God. Na kung hindi siya ipatawag doon at harap ng Diyos, hindi siya makaalis. Kaya tinatawag na ang freedom ni Satanas is restricted. But within the universe, he can go wherever he wants. He just cannot go out of the universe. The moment he fell, he was driven and bound in Hades. God did not destroy him in hell right away, straight from heaven, so that Yeshua HaMashiach could come and destroy the devil's work to redeem God's name. Pagdating dito, bakit si Lord? Kung ang purpose ni Lord is to destroy the devil's work, bakit hindi niya kaagad, Bishop, pinuntahan dun sa ilalim? Dahil he has to pay it. Everything will be, there is kabayaran. Anong binayad niya? Ang sarili niyang dugo. Bago niya pinuntahan si Satanas, sabi niya, ano ngayon, Satanas? Binayaran na kita. Pinatay mo ako, pero wala akong sin. And to tell you, ang pagpatay ng Panginoon dito sa lupa ni Satanas, that was the second rebellion niya. He rebelled in heaven. He also rebelled on earth. At may pangatlo pa yan. Ano ang pangatlong rebellion? During the end time. Yung sinasabi sa Revelation na siya ay, anong gagawin niya? Sobra daw kadami, kasing dami daw ng buhangin ang mga kampo niya. Tapos makipaggira siya sa anak ng Diyos doon talaga sa Jerusalem. Yan ang third. So, that was the second rebellion na pinapatay niya ang kanyang anak, ang anak ng Diyos. So, as I said, after the devil's defeat, Yeshua HaMashiach took the keys of death and of Hades from Satan in Hades. When the Son sat on his throne, there were no more rebels. Wala nang rebelde nung umupo siya doon. They have been locked up in Hades until Judgment Day. So, locked up pa rin sila dito sa Hades until Judgment Day. The Son of God was glorified when He sat on His throne and received His inheritance. Ano yung inheritance niya? The heaven and the throne of God together with the glory of God, the name of God. Amen? Matthew 25:31, but when the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, then He will sit on His glorious throne. All the angels in heaven belong to Yeshua HaMashiach. Everything in heaven belongs to Him, the God of heaven. They were all created for the Son. God gave it all to His Son.
the Father's name, His glory, and His throne. So, tatlo po ang binigay ng Diyos Ama after Yeshua HaMashiach arrived heaven. Ano yon? Father's name, His glory, and His throne. That is why, in the Bible, Yeshua HaMashiach said to the Father, all is yours, and yours is mine. Kaya sinabi niya yan. John 17 verse 5, now, Father, glorify me together with yourself with the glory which I had with you before the world was. Amen? Since all the angels in heaven belong to God, only Yeshua HaMashiach has the right to judge the fallen angel on Judgment Day. Walang iba. Fifth point, nakalimutan ko palang sabihin sa inyo. We were talking in this point about devil and Satan. Hindi ba ninyo natanong sa sarili ninyo, bakit kaya dalawa ang si Satanas, dati si Luciel, Angel Luciel, Archangel Luciel, nagiging Lucifer, tinawag naman siyang Satan, tinawag na devil. Why? Bakit dalawa ang tawag ni Lord? Because when He rebelled in heaven, anong sabi ni Lord? Ikaw, Satanas, kaaway ko. So, Satan is the term na binigay ng Panginoon because originally, the name Satan means the enemy of God. That's why, sa lahat ng verses ng Bible, kung sana hindi lang kayo magbasa, kibasa, mag-investigate din kayo. Bakit? Nung Peter, nagkwento si Lord na mamatay siya, ni-rebuke ni Peter si Lord. Sabi niya, ay hindi ka mamatay. Anong sagot ni Lord? Natandaan ninyo? Keep away from me, Satan! Ha? Bakit hindi devil? Bakit Satan ang tawag niya? Tapos, when he was tempted by Satan, anong sabi dyan? And Satan, nung hindi na niya matimbang Lord, anong sabi? Satan left and then the host of angels came to serve the Lord. Every time, pag si Lord ang kabangga niya, anong tawag ng Diyos sa kanya? Satan. So, kailangan maintindihan natin na ang word na Satan ay meaning niya enemy of God. So, every time when Satan is dealing with God, ang tawag ng Panginoon sa kanya, ano? Satan. Pero, when Satan tempted Adam and Eve, anong tawag ni Lord sa kanya? Devil. Dahil kasi ang devil or original term, diablo in the original verse in the Bible, ang ibig sabihin ng diablo is murderer and cutter of relationship. Bakit murderer? Ay pinatay niya ang spiritual ni Adam and Eve. So tinawag siya ni Lord murderer. Ano pa? Cutter of relationship. Pinutol niya ang relasyon ng Diyos at ang tao. So, when mag-pray kayo, ang sabihin niyo, I command you devil not to touch me. Yan ang tama. Hindi ka yan, I command you Satan, because Satan only deals with God. Sa kanyang pag-rebuild, kaaway siya ng Diyos. But sa atin, pinutol niya ang ating relasyon ng Diyos. Pinatay niya ang spiritual na pagkatao ng tao. Siya ay devil. Kaya, tingnan mo sa Biblia, may nakita ka ba na sinabi diyan, resist the Satan? Resist Satan? Wala. Anong sabi diyan? Resist the devil and the devil will flee. Bakit kaya devil na hindi Satan? It's because, yan ang tama. When it comes to us, inutusan tayo ni Lord eh. Anong sabi niya? Resist the devil and the devil will flee. God is talking between us and our dealing with Satan. Amen? So, ito ang i-encourage ko kayo, try to use the right term. Gamitin ninyo ang tama na tawag kung sino ang ating kaaway, the devil.
at hindi mo makita na plural ang Satans, walang Satan, Satan lang, walang devils, devil lang. Why? Because isa lang ang nagiging Diablo, isa lang din ang nagiging Satanas. So, I hope naintindihan ninyo, I encourage lahat na nag-aral ng Berea, mga pastor, every time mag-preach ako, magsulat kayo. Dahil kasi, when you, lalo na sa mga nag-aral, when you reach to the point na itong pinipreach ko ay mabasa ninyo, lalong maintindihan ninyo dahil I already preach it. Amen? Fifth point, the judge will return to earth. Yeshua HaMashiach entered heaven as the Son of Man. Bakit tinatawag siyang Son of Man? Dahil kasi ang Panginoon is 100% man, 100% God. Pag-akyat niya sa langit, He was the Son of Man, Son of Mary. But when He sat down on His throne, nagiging tawag natin sa Kanya the Son of God and the God of heaven. Dahil kasi when He sat down on the throne, He inherited heaven. So He became the God of heaven, and also He was crowned as the King of kings, Lord of lords. That's why God the Father released the Holy Spirit from His bosom to us. Amen? The Son of God is sitting there in His resting place after He became victorious against the devil. On the day He received His glory as God of heaven and judge of the living and the dead, the angels in heaven started worshiping His name, Yeshua HaMashiach. Diba, sinabi natin, when the angel of the Lord ruled heaven, lahat ng mga anghel, they worship the name of Jehovah, which was the name given to them when Yeshua Mashiach was still in the bosom of the Father. Now ngayon, ang anak ng Diyos umupo na. He was totally glorified by crowning Him as the God of heaven, as the King of kings, and the Lord of lords. So, the name Yeshua HaMashiach is now the one being worshipped in heaven. The name of Jehovah as the name to be worshipped in heaven ended. Kung kailan natapos ang pag-worship ng pangalang Jehovah, pumalit, nag-start ang pag-worship ng pangalang Yeshua HaMashiach, the God now of heaven. Revelation 4 verses 2 to 3. Immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was standing in heaven, and one sitting on the throne. And He who was sitting was like a jasper stone, and a sardius in appearance, and there was a rainbow around the throne like an emerald in appearance. Tandaan natin, ano ang sinabi ng verse 3? The appearance of the Son of God. Ang ating Diyos na dinescribe ni John the Beloved, ang kanyang pagkatao parang jasper stone and sardius. Itong jasper na stone, ang mga pari, inurdiran ni Lord, Moses, gumawa ka ng breastplate para pag nag-minister i-minister ako ni Aaron at ang kanyang mga anak, ang breastplate kaharap ko ay hindi sila mamatay. Lalagyan yon ng 12 stones. Every stone represents a tribe. Dahil 12 tribes ang Israel, ibig sabihin, pagharap doon ni Aaron sa Ark of the Covenant at mag-atone, siya ang hihingi ng tawad sa buong mga Israelita, nakarepresent sa kanyang breastplate ang mga pangalan. So, itong sinabi dito na jasper stone comes in many colors. Ang jasper, siya yung unang bato. At yung sardius, yan ang last na bato. Nakita ninyo?
Si Lord kasi mahilig siya sa numero, mahilig siya sa mga may mga meaning. So, itong jasper stone na sinasabi na yan daw ang mukha ng ating Diyos, sabi na nakita ni John. His appearance, sabi dito sa verse 3, is like he who was sitting was like a jasper stone, a sardius in appearance, and there was a rainbow around the throne like an emerald in appearance. Kung sabihin ko sa inyo, ang trono ng Diyos, ito, di ba? Kung ito ang trono, meron siyang edge. Ang edge ng upuan yan, ano yan? Yan ang tinatawag na sardius. Blue-green ang nakita ko. Nakaribiti ba? Naintindihan ba ninyo? Ano ba sa Tagalog ang nakaribiti? Na naka-edge. Anong pangalan yan? Dahil kasi sa Bisaya yung ribiti na ang edge niya may na kulay na blue-green. Okay? Naka-border. Ang naka-edging ba? Naka-edging. So, nakita natin, jasper comes in many colors. But the one that is inserted in the breastplate of Aaron and his sons was emerald green. Alam mo yung emerald? Actually, ang bato ko emerald eh. Sa birthstone ko emerald. Emerald green. Emerald green, ang ibig sabihin, dahil kasi, ang jasper, marami siyang kulay. But yung kulay ng jasper na nilagay doon sa breastplate ng pari na si Aaron at ang dalawa niyang anak is emerald green. Jasper is the last stone in the 12 stones. So, sino ang last na anak? Diba si Benjamin? So, jasper represents the tribe of Benjamin. Jasper is the last stone in the 12 stones inserted in the breastplate of the priest. And sardius is the first bato. Sardius is the first stone. Dahil, kung breastplate ito, tatlo yan siya. So, bali 4. 3 plus 3 plus 3 plus 3. 3 times 4 equals 12. So, 4 na row. First row, 3 bato. Ang unang bato nga is the jasper. Ang last, doon sa last row, 4th row, pinakalast sa sardius. So, ang sardius naman is the sardius, nabaliktad. Ang jasper ang last, which represents Benjamin. Sardius represents sino ang anak una? Reuben. Okay? So, ang sardius is the first stone, which is, ang kulay ng first stone? Blood red in color, as described in Exodus 28 verse 17. The color of the jasper, tandaan ninyo, huwag ninyong kalimutan ito, dahil minsan si Bishop hindi na makabalik na ma-explain ko. The color of the jasper, as described in the Bible, is as clear as crystal, emblematic of what? The glory of God. Tandaan ninyo, jasper, the last stone, represents the tribe of Benjamin, is clear as a crystal, and it represents what? The glory of God. But the blood red sardius, tandaan din ninyo ito, the blood red sardius, which is the first stone on the first row, which is blood red in color, represents the righteous wrath of God and the fire of divine anger of the Lord when He judges us. Kaya first siya nga ba to? When He judges us, yan ang makita natin, mukha niya, ganyan ang kulay. Divine anger, that is the fire of the divine anger of God when He judges us. Amen? So makita natin na ang mukha niya, meron makita mo, divine anger of the Lord or the righteous wrath of God at the glory of God. Revelation 20 verses 11 to 12, then I saw a great white throne
and him who sat upon it, from whose presence earth and heaven fled away, and no place was found for them. And I saw the dead, the great and the small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged from the things which were written in the books according to their deeds. So tandaan natin, ito kasing revelation, pinakita ng ating Panginoong Hesus kay John the Beloved, ang mangyayari during the last days. Kaya ang mukha niya, yung glory niya, at makita yung tungkol sa bato na jasper at yung sardius, which is blood red, which represents his divine anger, the righteous wrath of God, and the divine anger of God during the judgment. So judgment time kasi yung pinakita sa kanya. Kaya yun na ang nakita niya na itsura ng ating Diyos. So, you should also remember that both jasper and sardius are also mentioned in Revelation 29. Ano ba ang Revelation 29? It talks about the coming down of the new Jerusalem from heaven. So Revelation 21, 19-20, sabi dito, jasper and sardius are set in the wall of the New Jerusalem where we live with Yeshua HaMashiach when He comes. So ang mga batong yan, makita din natin sa wall of the New Jerusalem. Nasaan tayo titira? We will be living with God there. At ang pangalan ng Diyos na tinuro ko in the past preaching ko, Emmanuel na ang pangalan. Amen? So Revelation 21 verses 19-20, the foundation stones of the city wall were adorned with every kind of precious stone. The first foundation stone was jasper, the second sapphire, the third chalcedony, the fourth emerald. Verse 20, the fifth sardonyx, the sixth sardius. So makita natin that the Lord Yeshua HaMashiach will be back anytime at a time most unexpected by us to judge us both living and dead. Unexpected. Kaya dapat at this time, hindi na tayo magchismis-chismis, please, mga member ng church, avoid mga tao na ganyan ang ginagawa. At as much as possible, we are fasting every Wednesday and Friday. Ano ba ang purpose? Is to ready us na we will receive the outpouring of the Holy Spirit. Hindi tayo makareceive ng final outpouring of the Holy Spirit if there is something in our mind and heart at ang ating mga dila at ang ating mga bibig na walang kabuluhan. So kung gusto ninyo talaga, I am the overseer. Ang ginawa ko lang that as much as possible, I will be leading you to the right path na tayo as a church will receive the final outpouring of the Holy Spirit dahil yun ang magbigay sa atin ng power and authority to overcome the tribulation. Amen? So ngayon pa lang, hindi na natin antayin na mag-start na yan. Ngayon pa sinabi na ni Prophet Sado that God has appointed the year 2020 for the preparation. We will prepare. Iwasan natin. Huwag na, magchismis na naman. Uy, inutos ni Bishop na ganito. Huwag kayong magaganyan. Ang lahat na sinasabi ko is for your own good. Upang makasama ko kayo. Gusto ba ninyo maghiwalay tayo in the end? Hindi tayo magkasama? Kailangan magsama pa rin tayo para pagdating natin doon sa langit ay isang pamilya tayo na masaya. Di ba? Yun lang ang hilingin ko sa inyo. Avoid na magiging para hindi kayo ma-distorted, hindi kayo makatanggap ng espiritu, malaking possibility mahawaan kayo. Dahil kasi ang espiritu, alam mo ang espiritu, madali yan siyang manghawa. Kung madali tayong mahawaan ng banal na espiritu, if we are holy, madali din tayong mahawaan ng mga masamang espiritu. Lahat na itinuturo ko sa inyo, hindi para sa akin. It is for you. Ituturo din ninyo sa mga anak ninyo upang
sabi ko, lahat tayo will be as a one family na darating doon sa New Jerusalem. So I encourage all who are watching our live streaming now to ponder and confess to Yeshua HaMashiach as your Lord, personal Lord and Savior. This is the right time to receive Him as our Lord and Savior and to go back to our Father in heaven. This is because when we die without knowing Yeshua HaMashiach as our Lord and Savior, we can no longer repent. Hindi na tayo pwedeng mag-repent dahil as I said, pagdating ng ating Diyos na buhay dyan sa mid-heavens at there will be trumpet call, maiwanan ang iba kung hindi kayo handa dahil automatically, whether we like it or not, ang mga handa will fly. We will be raptured at we will meet Yeshua HaMashiach. Now, ang maiwanan, you cannot also repent. Dahil sinabi ko rin, when Yeshua HaMashiach appears in the mid-heavens, our Holy Spirit will go back to God. We cannot repent without the conviction of the Holy Spirit. So who will convict us? Kung ang Banal na Espiritu bumalik na rin. Magsalubong lang yan sila dyan sa mid-heavens. Alis ang Banal na Espiritu, ang Panginoon nandyan. So, I hope maintindihan ninyo ako na Holy Spirit will leave us. Without the Holy Spirit, there is no one to convict our sins. So, paano natin maihingi ng tawad at the last time kung nag-appear na ang Diyos ng Banal na Espiritu is no longer with us? Amen? So, if this happens, we have no other way to go but to hellfire. Baka magsabi kayo, ito si Bishop mahilig manakot. Hindi ako nananakot. I'm just telling you the truth. Para maihanda ninyo ang bawat sarili ninyo at maituro ninyo sa pamilya ninyo. Dahil whether we like it or not, sinabi ko na walang shortcut sa heaven. Sabi ko nga kanina, para siyang may hagdanan. Peace by peace. Amen? So, anyone who is ready now to receive Yeshua HaMashiach, please follow me in this sinner's prayer. Mga kapatid, sinabi ko na hindi natin matanggap ang Panginoon at biglang darating ang Panginoon kinabukasan, there is no way, hindi na tayo makahingi ng tawad. So ngayon pa man, tanggapin natin ang Panginoon. Mabigat ba ang pagtanggap ng ating Diyos sa ating puso? Hindi nga siya nagreklamo nung siya ay dala-dala niya ang mabigat na cross. Paakyat doon sa Kalbari. Hindi ba ninyo alam, ang Kalbari sobra ka, bundok. Aakyatin niya. Subukan mo, aakyat ka, wala kang dala ha? Aakyat ka lang sa bundok. Hinihingal ka kaya? Mahirap kaya iakyat na nakaganyan? How much more? Sa katayuan ng ating Diyos, na dala-dala niya ang malaking cross. Wooden cross na mabigat, just for us to receive as outcome ng kanyang pagtalo ni Satanas. We will receive the gift of salvation. Amen? So I encourage that you will please follow me in this sinner's prayer. So let us pray. Father God, you are a very compassionate, merciful, and faithful God. I thank you, Lord, for giving me your only begotten Son, Yeshua HaMashiach, our Jesus Christ, as my great Redeemer and Deliverer. Lord Jesus, forgive me of all my sins against you. Help me to forgive others who have hurt me and wronged me. I invite you now, Jesus of Nazareth, to come and enter into my heart, dwell in my heart as my personal Lord, Savior, Master, and God, and write my name in the book of life so that I will be with you in the New Jerusalem on Judgment Day and will live with you forever and ever. Amen, amen, and amen. Thank you po, Yeshua HaMashiach. Let us pray. Father God, thank you, Father, that today you have again brought us into a time
where we are reminded that you are there waiting for us. Thank you, Lord Yeshua HaMashiach, that you have always reminded us of the things that we need to prepare before the tribulation comes. Lord Yeshua HaMashiach, I pray that you will include us in the preparation so that we will be able to receive the final outpouring of the Holy Spirit when the tribulation comes. Lord, I pray na ang kahirapan na sinasabi mo sa Revelation chapter 9 verse 5 na magpadala ka ng mga locust na may mga kuruna at kakagatin kami, Lord God, ilayo mo kami, O Lord God, free us. Be merciful to us, O Lord God, at sa aming mga katuruan ngayon that you have given us, O Lord God, let it be written in our hearts so every day of our lives, bago darating ang araw sa pagbabalik mo, we will be able to remember what you have taught us. We will remember, O Lord God, that you have sent to us your only Son, Abba Sheba Shamayim, so that your Son will be able to take back from Satan the keys of death and of Hades, so we will live eternally with you. In the mighty name, Yeshua HaMashiach, I pray. Amen, amen, and amen. Hallelujah.